At dahil wala pang 6, andito na kami. At dito na rin kami nag-breakfast. Since wala kasing fast craft, dahil may mga gale warning daw. So, hindi pa pwedeng bumiyahe yung mga maliliit na barko. So, ang option namin is mag-roro na lang. 155 pesos per day yung parking dito. So, mas mura siya kumpara dun sa naka-covered na parking na according sa mga vlog din na napapanood ko. Is parang mga 300 or parang 250 yata or 300 pesos per day. Na which is more secured naman. Pero since wala naman ako nababaltaan ng mga nagkakaproblema na nagpa-park lang dito sa labas. So, din na lang ako. Mura pa. Miss ko yung Pilipinas. Ngayon pa lang napunta na ako sa cruise ship. Lungkot na ako. Parang gusto ko na umuwi. Yung mga kaibigan ko dyan, kapatid ko, ingat kayo palagi. Nabalik ako agad after 7 years. Papayaman lang ako dito sa Poland. Sabi nila, ang fast craft daw is mga 1.5 hour from Batangas to Puerto Galera. Etong Roro naman is almost 2 hours. So, 30 minutes difference. So, talagang kung mamadali kayo and mas comfortable na biyahe, fast craft talaga. Pagbaba ng Roro, may babayaran lang sa mismong port na environment fee na 100 pesos each. Aside sa pagbabayad ng environment fee, hahanapin sa inyo yung QR code ng Puerto Galera and yung booking confirmation sa hotel nyo. Hindi kayo makakapasok sa Galera kung hindi kayo local at kung wala kayong booking confirmation sa hotel. Ang kagandahan sa may booking ka na, pagbaba mo ng port, pwedeng may susunod sa'yo
Para less hassle pagtawag pa ng tricycle. Kasi ang tricycle dito from Port daw to White Beach ang nasa 150. So parang tapos magdadalawang tricycle pa kami kasi 6 kami, 'di ba? So mas maganda na rin na may shuttle yung na in-offer yung Rex's Place. Tara sa beach. Let's go. What's up guys? Tayo sa Puerto Galera. Pa-sunset na. At ang daming puwet ako nakikita dito. Ito. Banda dun sa looban. Yung mga windmill din pala. Tapos distract ako. So meron dito. Madaming okay. Yun yun. Yung dagat, hindi masyadong okay paliguan ng bata. Kasi banda dyan, ito, yan, papato dyan. While dito, ito pino yan. Pero banda doon, bato eh. Kapaalang ako, wrong moves eh. So chill na lang at hapon na. Waiting yung mga tao na to. Daming tao eh. Ito dyan, kompleto yan. Waiting na yan sa sunset. So ayun yung inaabangan dito sa Puerto Galera. Ang sunset na yan. Doon tayo. Ang daming puwet dito eh. Susuka ako. So aside sa puwet, aside sa beach, aside sa sunset, aside sa puwet, maraming magagawa dito. Mga water activities. Ayan, mga ganyan. Jet skiing, parasailing, kahit na anong mga water activity, meron lahat yan dito. Siyempre pinaka the best pa rin yung puwet. Times late under the moon, and I thank God I'm breathing, and I pray He'll take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity is around, I know someday. Kaya nasa Puerto Galera kayo, hindi pwedeng hindi kayo pupunta dito. 7-Eleven. Kasi bibili tayo ng Coke, tsaka hotdog, tsaka siopaw. Ayan, walang asado, kaya dinner time dun sa bandang main road nitong White Beach. Mas marami kasi, marami ring mabibili ng mga food dito. So ayun nga, kanina pinunta natin 7-Eleven. Tapos may mga maliit na grocery store, mga snacks, tube ice. Tapos may nagbebenta doon ng mga barbecue, mga souvenir. Mas mura siya kumpara dun sa beachfront. Kaya dito rin kami magpo-food trip ngayong gabi. Kasi okay din yung ano nila, yung mga menu. Maliit lang yung
pwesto na to, pero suwabe lang din ang setup. Day 1 or day 2 dito sa Puerto Galera. Ito yung room namin. Bale, hindi na ako nakapag-vlog after nung dinner kasi nagpahinga na rin kami. Hindi na kami nagpunta na dun sa beach para sa ma-experience yung nightlife dito. So yung plano lang namin na mamaya siya gagawin after dinner or during dinner. Doon na kami. Tingnan ito yung view sa room namin. Bababa na kami para sa free breakfast, care of Rexy's. Ito naman yung sa kabilang side. Yung White Beach, mga ano siya mga siguro mga 5 minutes na walk. Banda dyan, yun. Nandito kami sa 4th floor, medyo mataas. Pero okay lang kasi malaki yung room. Ito yung ating shuttle. At mag-start na tayo. Next. Ito yung ating homestay. G. Galleon. So bato lang to. Pero sige, mamaya na. Bato lang to, picture lang dito. Picture right. Muelle Bay. So, hindi yung Galleon. Stop with Palom. Mangrove. So, si Mangrove. Hindi ko pa nakikilala yung si Mangrove na yan. Nagtagal ko.
pa si Caitlyn. Ligaya. Stop natin, pre. Overlooking sir. Overlooking. Anong tawag doon? Ika nga viewing deck. Viewing deck ng Mindoro. Let's go! Yung kwento namin ni pare. Dito na pala kami sa overlooking or viewing deck ng Mindoro. Stop daw, Tamaraw Falls na pare. Tamaraw Falls naman tayo. Last stop na yan. Mga 2 minutes lang, nandun na tayo. 2 minutes? Gawin mo ng 10 minutes pre. Masyado mabilis eh. Hello. Ganda oh. Pagod na. Ganda ng view dito ah. Bago lang daw kuya. Sarap pa naman sana din nating maligo. Oo nga eh. Sarap din maligo. May pambata naman dyan, mababa. Bago lang daw kuya. Kaya naman kayo. Okay, tapos na. So, si pare ko Edwin. Nadalhin tayo sa bayan. Sa bayan sir, bayan ng Puerto. Bayan ng Puerto. Doon tayo Para mag-lunch. kain. What's up guys? Dito tayo ngayon sa ano ba lugar to? San Isidro. San Isidro. So, ano lang to, nasa main road. Tapos mag-grocery. Normal lang. Kumain yung mga bata ng manok. Kami ni Mrs. Barbecue. So, dito kami ngayon as local. Food tripping. While yung iba nandun sa White Beach partying. So, may food tripping. Pero ang totoo niyan, sarap naman talaga maglakad-lakad pag bago ka dun sa isang lugar. Tapos, usapan sila Miss, titinda. Ayun lang. Ayan, tayo. Madali lang. Pag-games si
Miss Rex. Galaan ko din yung ating host dito. Good morning, Puerto Galera. So, galing lang ulit kami syempre sa favorite place namin dito, 7-Eleven. Sa gustong malaman kung saan kami nag-stay, malapit lang siya dito. So, yan, may mga Andox, may mga drugstore. Ito yung mga souvenir shop. May mga barbecuehan dyan sa gabi, lumihan, lugawan, paresan. So sobrang accessible nung place na to. Tapos may mga terminal dyan ng tricycle. Kung gusto nyo punta ng Calapan, punta ng Balatero, o kung saan. Ito na yung kanto. Ito na yung pa White Beach. Ayan, masarap dyan yung bulalo. Kumain kami dyan kagabi. So ito na yung color blue na building. 800 lang dito, balikan. Limang activities lang. Ayan yung Rex's Place. Yun nga lang, nasa 4th floor kami. Pero okay naman, malaki yung room eh. So sobrang accommodating nung may-ari, si Miss Rexy. Tapos dyan sa direction na yan, siguro mga 3 minutes walk, White Beach na yan. Souvenir. Sige po, Miss Susie. Thank you very much. Next time ulit. Definitely. Bye-bye. Let's go. Rex's Place by Puerto Galera. Yeah. Paano? Saan tayo? Next stop. Sa Balatero Pier na tayo, sir. Here. Oh. Kung nag-online booking kayo sa Island Water, pupunta muna kayo dito para i-check in tsaka i-scan yung barcode ng ticket nyo. Tapat lang siya ng hardware at walking distance lang naman, sobrang lapit lang. Ito na, bigyan na natin to. Sir, ito na? Okay na po. Ha? Po, pwede na po kayo sa terminal. Sa Yellow Building. Sige, thank you. Terminal fee. What? Grabe. Medyo malakas yung ulan eh. Kaya tapos paunahan pa sa upuan. Magta-drive ako hanggang Bicol.
Magdadrive ako hanggang Batangas, tapos magsuswimming doon sa beach. Isasama ko ang girlfriend ko, isasama ko kahit sinong may gusto, kahit may kasama siyang aso, basta't meron siyang baong sariling buto. Magdadala ako ng pang food trip, burger, fries, tapsilog at siopaw. After 2 hours, Batangas Port na kami. Mas dapat 1.5 hour lang. Since medyo malakas ang ulan, kaya siguro medyo mabagal din. Pero hindi ramdam yung alon dito habang nakasakay ka dito sa barko compare dun sa Montenegro. Sinasay namin last Friday. Ito chill lang, hindi ramdam. At last, swapin ng biyahe. Highly recommended yung compare sa Montenegro. Parang namang okay, pero kung may ano mas okay siya, ito na island water. Ko na yung kotse ko. Andiyan pa kaya siya? Hello guys! Ayun! Buhay pa yung kotse natin! Woo! Baka makakita. Thank you sir. Okay na ba?